Sige muna, Yes. opinion mo muna sa Bea Narinig ko, Vincent ko. alam mo nakakatuwa. Ang timing mo, based sa nababasa ko dapat today ang wedding nila sa Spain. Oo nga. Today, Oo nga. May 15, di ba? Alam mo Wedding saan, sa sir? Spain. Narinig ko sa Spain daw eh. Hindi ko Cadiz alam daw. saan. Cadiz. Kasi maganda Cadiz historic place. Oo. Dapat today ang wedding. Hindi natuloy. Sure ako na hindi natuloy kasi may ibang nagchichismis. Baka ano lang yan, gulo lang yan. Tapos tutuloy. Lumabas siya, may event at ang pure gold. Lumabas siya sa mga tatay niya na talagang wala na. Pero nagtatanong mga tao, ano ba yung prenuptial na yan? Bakit daw ganyan? It has nothing to do with Chinese culture or Filipino culture or American culture. Ang theory ko, it has everything to do with wealth. Basta pag mayaman ng tao, may tendency ang family members mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, pati abogado mo, accountant mo, nag-iisip ng parang insurance policy yan. Parang kotse. Lahat tayo may kotse. Hindi ka pwede mag-drive sa labas na wala kang insurance policy. Pero may mga tao dyan ayaw magbayad ng insurance policy, walang pakialam. Pero pag nabunggo, lagot na magsisisi. Tapos, hindi lahat ng mayaman ginagawa yan. Pero napansin ko in the last 10 years or 5 years, uso na yata among very, very rich people na kailangan may prenuptial agreement. Ang nalala ko, Natalie, nung 1990 plus pa or 19 to 20 years ago pa, kasi di ba may column ako sa lifestyle section Oo. sa Philippine Star, naalala ko, di ko makalimutan, may nilabas sa libro si Donald Trump. Hindi pa siya presidente yan. Ano lang siya, very high profile TV host lang siya, saka billionaire na real estate na nagmamarunong sa negosyo, di ba? Meron siyang isang libro na ginawa kong book review sa Philippine Star, Secrets of How to Make a Comeback. Kasi na-bankrupt siya. Oh. Si Donald Trump na-bankrupt 1-2 beses. Anong mga ginawa niya para makabawi siya sa negosyo? Hindi ko makalimutan doon sa top 10 o top 12 list yan na kailangan ka lang gawin ng mayaman daw. Never daw pumasok sa wedding na walang prenuptial agreement. Sabi ni Donald Trump. So naka-prenup pala sa ni Melania. Pati lahat ng mga former asawa niya na nag-divide. Kasi ang nangyayari, pag super yaman ka, tapos wala kang prenuptial agreement, nangyari yan kay Chris Aquino. Hindi ko makalimutan, kwento mismo sa akin ni Chris Aquino na sobra siyang nagsisisi, nagre-regret siya kasi matigas sa ulo niya. Hindi siya nakinig sa nanay niya, former President Cory Aquino nung buhay pa. Nung nagpakasal siya sa isang batang basketball player, hindi naman mahirap si James Yap, pero super mas mayaman siya compared kay James Yap. Super mas malakas kumita at that time si Chris Aquino. Parang isang pabrika siya sa income niya every year, every month. Sobra siyang in love. Yan, yung emotional. So hindi niya naisip yun. Tapos yung nanay niya, siyempre pakakala ni Chris Aquino na ibang tatong kabita itong nanay. Ba't nakikialam, ba't nagdidikta? Kaya ayaw makinig. Pero yung nanay naman, hindi naman sa walang tiwala. Kasi sabi ng accountant sa akin, saka mga lawyer daw, yung mga super wealthy, kailangan daw i-protect nila ang anak nila, kapatid nila, or whoever. Kasi yung wedding daw, hindi lahat forever. Kahit na the best situation in the world, kahit na perfect yung dalawang tao, biglang in the future something happens, nag-aaway sila, napaka-masalimuot daw, napaka-tragic daw pag hindi klaro ang usapan. Tapos unfair daw, kunyari si Chris Aquino galit na galit, sinabi niya sa akin yung I-mention ko sa column ko na Sulat mo yan, sir? nasulat kaya in passing noon. Kasi ang sinabi niya yan sa event ng PhilInvest. Nalala ko, in-invite ako ng PhilInvest. Parang si Chris in-invite na endorser ng real estate project, something na extra ako, na-invite ako doon. Tapos tinanong ko kay Chris yun na anong tingin mo about real estate, ganyan. Tapos minention niya, inis na inis siya. May isa siyang lupa sa Timberland subdivision sa may Commonwealth. Napili niya, hinulugan niya, kasama doon sa mga kinuha daw ni James Yap. Tapos sinabi pa niya, mayroon siyang, kung di ako nagkakamali di ko lang kung 2 condominium unit sa BGC, yung project ng Ayala na sobrang high-end, na pati yun may nakuha daw si James Yap. Inis na inis siya kasi parang feeling niya unfair.
Kasi nagkatrabaho siya, marami siyang tapos may anak siya, siya nagpapalaki ng anak. Tapos dahil nag-asawa lang sila, hindi magkasundo, pati income niya, pati wealth niya, hinapian. Very unfair daw yun. Tapos, yun, dapat alala ko pa, na-meet ko noong si Mother Lily kasi, dinala ako sa shooting noon ng Judy Ann movie, something. Tapos tamang-tama at that time, nung nag-shooting sa isang movie, parang maraming chismis, kakasal po siya. Si? Si Judy Ann Santos, Okay. kay Ryan. Pero hindi sinasabi anong araw, parang naging secret wedding. Tinanong ko lang siya kung passing. Uy, kasi curious ako about mga prenup na yan. Kasi di ba business writer tayo sa Philippine Yeah. Star. Tapos sabi niya, ay, hindi siya naniniwala daw ng ganyan. Si Judy Ann. Oo, siya daw sa ni Ryan. Pag pinasal daw, walang mga prenup lang. Siya, wala silang Oo. prenup. Research ko rin, si Ding Dong Dantes at si Marian yata kinasal, parang wala din prenup. Si ano naman, Si Sharon meron. si Sharon may. Oo, meron. Tapos naalala ko, ang hindi ko makalimutan, na-meet ko si Kiko Pangilinan, hindi pa siya senador noon, hindi pa siya kasal kay Sharon. Minention niya sa akin na may gagawin kung may ginawa o walang ginawa si Sharon, kahit siya daw mismo mag-draft. Hindi lang siya willing mag-sign, kahit na siya tumulong gumawa daw. Kasi parang to show people na hindi yun ang habol niya. Okay. Yung kayamanan, hindi niya kailangan niya. Yan talagang gusto lang niya magpakasal kay Sharon. Tapos in fairness kay Kiko, ang thinking niya, it is nothing personal. Parang protection yan for the person. So, ang nakakatuwa pa, isang example na walang prenup na napaka Successful ang marriage. yun may prenup na very successful, si Michael Douglas at si Catherine Zeta-Jones. Ito nakakatawa. Ang prenuptial agreement nilang dalawa, ibang klase. Parang bawat taon na hindi nag-separate o divorce si Catherine Zeta-Jones kay Michael Douglas, may $1 or $2 million na dagdag na bigay sa kanya o whatever. Tapos, may very weird na clause pa. Alam mo ang nakalagay sa clause ng prenup ni Michael Douglas sa Catherine Zeta-Jones, pag nangaliwa, yung lalaki. Pag si Michael Douglas nangaliwa, nahuli, unfaithful, infidelity, sa hatian may additional na penalty. Alam mo magkano? Magkano? $5 billion. Oh. Babayaran niya si misis niya. Ito pa nakakatawa. Itong sino yung sikat na former wife ni Tom Cruise. Si Nicole Kidman. Si Nicole Kidman naman, nung kinasal sa Kid Urban, Kid Urban. Kid Urban, nung pinakasal siya, gumawa rin silang dalawa ng prenup. In fairness, kasi kung mature naman yung mag-asawa o mag-boyfriend, girlfriend, walang personalan yan kasi hindi naman ibig sabihin masama ang tao or mukhang gold digger yung tao. Parang protection yan on both sides. Para klaro, may prenuptial agreement silang dalawa na nakakatawa. Mayroon pang sobriety clause. Alam mo sobriety clause? Yung ano, yung parang kasi alcoholic yan. Alcoholic, tsaka parang may drug addiction pa rin noon. May nakalagay pa na, the moment nag-relapse daw, Oo. nagkaroon ng drug addiction or alcoholism or whatever daw, malaki ang penalty. Malaki ang penalty na makukuha ni Nicole Kidman. Sabi ng ibang tao, Hiwalay na sila ngayon. ngayon? Oo. Ay, lagot. Hindi ka na-update. Hindi ko, sorry ah. Hiwalay na sila. Ala, malaki ang binayad. Oo. Tapos isa pa, ang isang walang prenup na napakamasabi mo na isa, magugulat ka, yun, at one time, the wealthiest person in the world, Amazon. Si Bezos. Si Jeff Bezos, sobrang yaman. Pero, nakakatawa, hindi nagpaplano kasi for the future. Oo. Nung ginawa niya Amazon, Kasi lang married, sir. tama, ang galing. 40. Ang galing mo, matagal silang married. Tapos nung nag-umpisa silang dalawa nag-married, hindi niya na-imagine na magiging bilyonaryo siya. Hindi niya ma-imagine yun. So wala siyang plano. Hindi siya nag-prenup. Tapos naging $1 trillion business tawag Amazon. Naging super yaman. Tapos nung nakipag-divorce yung misis, ang nakuha, $8 billion siya. Yun ba ito the highest? The highest ever Alim- settlement settlement. in the whole history of human history. Oo. Yan, talagang, kung di ako nagkakamali, yung bagong kasal ni Jeff Bezos na yung babae Spanish journalist. na ginawa sa Italy, sigurado may prenup yan. Oo. Sigurado yan. Tapos ang feeling ko,
Yun ang malungkot doon sa nangyari kay Bea. Enzo and si Vincent na nabasa ko lang sa mga chismis. Pang na lang sa Chinese community. Wala eh. Kasi very low-key ang pamilya. Pero talk of the town siya, sir, ha? Nation. Pero Nationwide hindi siya. pa siya talk of the town sa Hindi siya Chinese Hindi community. siya Talaga ba? Parang doon na siya by whole country, by everyone. Tapos nababasa ko rin ng column mo, Natalie. Ang desa nabasa ko, noong 2014, si Bea ang mas mayaman kay Dominic Roque. Kung di ako nagkakamali, siya yung mas mayaman kaysa doon sa actor na boyfriend niya. Bago ko, 2-3 years na silang mag-on sila. Tapos nung ikakasal na, I think, kung di ako nagkakamali, yung pamilya ni Bea Alonso, lawyer niya o accountant niya, nag-present siguro ng narinig ko chismis ng prenup kay Dominic na ayaw yata i-agree ni Dominic. Yun ang narinig ko chismis Talaga ba siya? na hindi daw nag-agree kaya walang nangyari sa kasal. Narinig ko chismis Tapos ngayon naman, na nabasa ko mga chismis, tsaka mga post ng tao, na ngayon naman kakasal na si Vincent kay Bea. May pinipare yata yung mga abogado and accountant na normal Sino prenup daw. ang side ni Vincent? Ang narinig ko, nabasa ko, side ni Vincent ang nag-prepare. Kasi usually ang nagpe-prepare ng ganyan, yung mas mayaman. Usually parang si Chris Aquino, kung may prenup siya tsaka si James siya, dapat si Chris ang nag-prepare nun. Kasi siya mas mayaman eh. Kasi kung si James siya gumawa, hindi naman sa walang tiwala, baka one-sided na puro favoring James siya naman, unfair naman doon sa mayaman. Pero usually sa prenup, kahit yung mas mayaman ang gumagawa, pinag-uusapan yung details. Hindi naman siya cut and paste na isang ano lang. So, klaro ko lang, sir, hindi siya Chinese thing. Wala. It's not a Chinese thing. It's a rich person thing. It's It's a billionaire. a billionaire. Usually billionaire kasi kung ordinary rich lang, iba hindi nagpiprina-prina. Walang kwento. Kasi usually naman, pag ganyan matters, very personal. Yung prenup, usually between two families lang. Usually secret yan. Hindi ina-advertise masyado. Pero yung prenup ba, naka-cause talaga ng cancellation ng wedding? Sa tingin mo, parang ganun siya Posible. ganun ka heavy yung... Yes. Kasi kung ayaw talaga mag-sign yung kapila, tapos nagtampo, baka sabihin, theory ko lang minsan sasabihin, alam mo, akong pera, or wag na lang, baka magiging Kasi posible. si Bea, sir, Oo. I mean, she's self-made. May pera Yes. talaga siya. And alam ko, ang laki ng bayad niya ng GMA, ng Yes. iba siya. Alam ko, pero sa tingin ko, kahit na mayaman ka, or even mayaman ka kung hindi ka nag-agree, baka ayaw mo, na baka sabihin, paano ka naman sa akin, wala akong pera, baka misunderstanding possible, pero siguro naman sa side naman ng lalaki, baka sabi niya, mayaman ka nga, pero sa akin dito, billions of dollars ang pinag-usapan. Hindi mo ma-blame kasi Siya na ba talaga yung parang heir, sir? Siya yung... based sa research Siya ko, yung parang... siya yung only son. only son. Wow. Only son, syempre. Kung ikaw, hindi naman sa kunyari, ikaw ang tatay-nanay. Oo. Ito, only son ko eh. May daughters. Kasi, Wala. ito, Pero may anak siya na iba. alam ko may daughter sila, may sister sila, pero based sa Chinese culture. Oo. Ito, cultural thing. Ba sa lahat kay... Karamihan. Based on Philippine law, sa batas sa Pilipinas, it doesn't matter lalaki o babae ka. Dapat equal sharing. Oo. Pero Sa based on Chinese tradition and Asian tradition, hindi lang Chinese Korean tradition. Kung nasa labas sa Korean telenovela yan o Vietnamese based sa Asian tradition. Yun lalaki ang dapat. Example lang, si Lance Gokongwei. Siya ang bolt ng... Sa alam ko kayamanan ni John Gokongwei Jr. Sa alam ko kwento sa akin ni John Gokongwei, kalahati yata ng kayamanan niya kay Lance. Ang dami niyang daughters. May share lahat din yun. Mayayaman din mga daughters. Pero iba yung lalaki. Ito, Pero hindi naman yata din sila kapag-asawa ng mga parang Pinay, sir. Kailangan may dugong Chinese. lang pakialam yun eh. Okay. Importante yung wealth eh. Okay. It doesn't matter kasi. Oo. Example lang, pinaalala ko kwento sa akin ni Mrs. Mercedes Gatianon. Si Mercedes Gatianon, yung nanay niya galing sa napakayaman na family.
Gotamco ang apelido. Mayaman na mayaman. 120 years ago, mayaman siya, tycoon. Tapos, yung nanay ni Mercedes Cotillon, yung founder ng Philinvest sa East West Bank, Yeah. yung nanay niya, may only brother. Dalawa lang sila magkapatid. Yung nanay niya is the only daughter. May kuya siya, the only son. Wala daw sila nakuha. Oh. Usually, in 100 years ago, ang babae nakukuha ng dowry. Oh. Dowry, tsaka regalo. Dowry, regalo. Tapos 100 years ago, pwede yan. Tapos the bulk of the world pumunta sa lalaki. Okay. O kaya kahit na Chinese ang natay niya, married naman na nanay ni Mercedes Cotillon sa isang tan apelido, nag-aral pa sa the best school in America 100 years ago Pero yan ang tradisyon Ang lalaki ang pinapabora. Hindi ba? Pero ngayon hindi na pwede gawin yan kasi mas umiiral yung batas ng Pilipinas. Na doesn't matter babae ka, lalaki ka, equal lahat ang May sharing. batas na pala na ganun. May ganyan batas. Pero sa alam ko, kung di naman namamatay yung magulang, kung di naman patay pa, pwede ko i-arrange na ngayon pa lang, ihati ko na. Oh, depende Kaya- sa parent. Kaya si Lance, sa alam ko, nung buhay pa dyan ko, hinati na niya na. Dito sa only son ko, kalahati ng lahat ng shares. Mhm. Tapos lahat ng Yes. daughters, oo, nasulat yan. So it's not a cultural thing. It's a billionaire's thing. Pero alam mo, sir, Yun ito. kasi parang naninega yung Chinese Oo nga. community. Kasi parang demanding daw ng Chinese. Nabasa ko, yan ang side ng one side, nabasa ko. Oh. Pero ako, Ito, naintindihan totoo ko. ba yung, hindi natin alam kung confirm talaga. Yes, yung chismis. Siyempre, ang basa natin. Oo. Well, ang nag-text sa akin, may nag-text Yes. sa akin. Sabi, Nabasa ko rin na kailangan tumira with the parents. ito, sir, Pero tradition yan Pag only son ka, kailangan ka tumira with the parents. basahin ko lang yung Yes, sinabi yes, sa yes. akin. Oo. Ito, sir, kawawa si Bea. Oo. From the start daw talaga ayaw ng parents. Okay na raw sana ang prenup, biglang may pinadagdag na clause sa contract. Ayaw daw ni Bea, saka ayaw daw ni Bea na tumira sila sa bahay ng parents. Yun naman, based sa impression ko, kailangan naman only son kasama yung magulang. Yun ang tradition. Tradition yan, sir. Chinese tradition. Asian tradition. Ito example, nalala mo si Jay Chou? Yung famous singer sa Taiwan. Okay. Sobrang sikat. I-google mo si Jay Chou. Jayzhou. Super sikat na singer sa buong Asia, Taiwanese siya. Idol yan ni Chris Chu. Si Chris Chu, idol na yun sa cellphone niya, puro kanta ni Jay Chou. Yung basketball Chris Chu, basketball player. na arranged marriage. Di ba arranged? Hindi arranged marriage. Hindi. Okay. Talagang lang. Dahil girlfriend lang sila. Si Jay Chou, in-interview ng isang American journalist sa CNN. Sabi niya, uy, Jay Chou, totoo ba? Adult ka na ngayon, 20 plus ka na o 30 plus ka. Totoo ba nakatira ka pa with your mother? Bakit nakatira ka with your mother pa? Tapos alam mo, sinekot ni Jay Chou, yun ang malit sa inyong Westerner. Hindi nyo naintindihan na cultural and moral obligation yan ng anak na alagaan yung magulang. Hanapin mo yan. Hanapin ko yung interview ng CNN, padala ko sa'yo, na hindi ko maintindihan na talagang kahit na may asawa na daw siya, kailangan ni nanay niya, nakatira daw sa pamilya niya, alagaan niya. Obligation yun. Kung only son, ito alam ko karamihan ng Asian families, hindi Chinese pati Korean, pati Singaporean, Thai families, kailangan, kung marami kang anak, hindi lang isa, ito only son lang Kung hindi only son, usually, ang obligation nasa youngest son. Usually, youngest son ang nakatira with the parents, tapos obligation ng daughter-in-law, Okay. alagaan yung parents. Sister ko kasi, yung younger sister ko si Marilu, married to isang pamilya na 8 yata o 10 sila magkapatid. 10 o 8. Yung asawa ng sister ko is the youngest son. So, naging obligasyon ng youngest son. Siya ang nakatira sa bahay. Lahat sila may sariling bahay, nakabukod. Pero itong old family home nila, isang bahay nila, andun yung father-in-law, mother-in-law, doon nakatira sister ko and husband. Tapos hanggang old age, hanggang nakasakit, ang taga-alaga talaga, yung talagang taking care, daughter-in-law. Hindi lang dapat doon na tumira, dapat alagaan mo. Parang obligasyon niya ng pamilya. Anong advice mo kay Bea? Ang advice ko,
manood siya ng mga telenovela ng Koreano and Chinese na maki-adjust siya sa parents kasi ano yan kung kunyari ikaw magulang. Love talaga Hindi, niya. kunyari ikaw, may only son ka, tapos titira sa ibang bahay. Parang hindi mo ma-imagine. Usually kasi sa Chinese custom, hindi yung babae and the son-in-law tumitira sa'yo. Oh. Sa Pilipino, di ba, pwede yan. Sa Pilipino, pwedeng yung son-in-law nakikitira with the father and mother ng misis, di ba? Okay lang yan. Sa Chinese, no yan. Pinaka-no. Yung hindi ka pwedeng, yung babae, dadalin mo yung asawa mo. Pag yung babae, pag kinasal na sa lalaki, considered ka na part of the family ng lalaki. Obligasyon mo na as daughter-in-law, kahit na tycoon ka, kahit na presidente ka ng Pilipinas, pag married ka na, kunyari, Gloria Macapagal ka, kahit na presidente ka pa, pero married ka na kay Mike Arroyo, hindi ka na makapagal. You're part already of the Arroyo family. Obligasyon mo, alagaan yung Arroyo father-in-law, mother-in-law, doon ka na dapat makitira. Hindi ka na pwedeng makikitira pa dito, parang pangit tingnan yun. Tapos, Anong advice mo kay Advice- Vincent? Vincent naman. i-explain niya ng maayos sa girlfriend yung cultural difference. Saka, hindi to cultural Pag only son, kunyari ako may only son ako, gusto mo pa na wala sa bahay mo. Iba rin. Parang unthinkable. Kahit na hindi ka mayaman. Kahit na ordinaryong tao ka, gusto mo yung anak mo kasama mo dapat Pero ang advice ko, lahat ng bagay sa mundo pwede pag-usapan. Tapos, lahat ng bagay, kahit anong klaseng issue, pwedeng tinatawag na compromise. Tapos, ang magulang, based sa Asian culture, dapat parating nananaig yung tama sila. Parang sa negosyo ng kunyari coffee shop or business, hindi always perfect ang customer. Madalas abosado customer, pero may tinatawag na customer is always right. Kaya pwede mo pagbigyan na ng customer, di ba? In the case ng families, ang advice ko sa dalawa, kay Vincent at daughter, pagbigyan na lang yung magulang kasi in the future, silang dalawa di magiging magulang din. Kaya parang mag-compromise. Find a compromise. Kaya compromise in between. Huwag masyadong emotional na no. Ganyan. Pero sir, Oo. hindi member yung mga po sa federation. Hindi sila, yung lolo. Lolo Vincent was a prominent leader of Federation of Chinese. yes, officer noon. The lolo, si Mr. Lucio Ko, na kaibigan matalik ni Senator Miriam Defensor Santiago. Alala ko. Na-meet ko yung lolo niya. Yung lolo ni Vincent, very nice, humble philanthropist, nakapato Manila. Ang lolo ni Vincent. Ang tatay ni Vincent, akala ng tao self-made. Actually, anak mayaman na magaling negosyo. Hindi siya self-made si Father ni Vincent. Hindi self-made pero driven. Napakagaling na negosyante pero hindi siya self-made. Okay. Unlike si John Gokmoy, unlike si Henry C. Talaga nag-start. Talagang from scratch. Hindi siya ganyan pero hindi nakatalo sa kanila. Pero na-meet mo na sila, yung family nila. Na-meet ko na si Mr. Ko. Oo. Na-meet ko na siya. Hindi ko nasulat yan, sir, no? Hindi ko pa nasulat. Sa billionaires. Magaling ka. Good idea. Magaling si Natalie Tomada. Dapat, Susulat ko yung tatay niya one time. Kaibigan ko yung tatay Kaya nga, hindi mo pa nasulat yan. Alam mo, magaling ka. Alam mo, ikaw ang second person sa Philippine Star nagsabi sa akin yan. Alam mo, sino una nagsabi? Mamilet. Oo, sabi ni Wilson, sulat mo naman yung tatay niya at saka yung anak. Pwede ba anong kwento tungkol sa anak na yan? Ang dami ko kinulit, hindi ko pumapayag kasi sobrang low-key. Ang dami ko kinulit. Even before the issue, sir. Before the issue. Lalo na ngayon, hindi nagpapa-interview. Hindi. At saka, in fairness, may mga negosyante hindi naman celebrity, ayaw sa limelight. May tao Wala ganyan. na, naging nasa limelight na. Sikat na nga, nakakatuwa ka Nakakatuwa. One time, suggestion mo, pag nakasulat ako, thank you kay Miss Milian Manangkin, editor ko, and thank you to Miss Natalie Tomada, na napakagaling na entertainment editor of Philippine Stars. Kasama mo ako, sir, sa interview. Yes, sama kita. Okay, promise. Tapos, kinukulit ko nga mga
mga kamag-anak niya. Oo. Hindi pumapayag eh. Tapos, Talaga. Ayaw talaga. ayaw, hindi lang yun, may kamag-anak siya na friend ko, personal friend ko. Ayaw nila since. Kasi hindi daw sila celebrity. Ayaw nila pag-usapan ngayon, ng life nila. Ngayon, wala. Ayaw nila. Kahit at may nagsasabi, may nabasa pa akong, in fairness to both sides, may nabasa pa akong lumabas na may third party daw na parang sabi yung mga handler daw ni Bea, I don't know, demanding daw sa mga requirement. May lumabas Kilala ko yung Kilala ko din yun. manager. Kilala, Chinese din. Oo nga. Pero, Si Shirley Kwan. Oo. Kilala natin, sir. oo. Pero, kasi, May version naman pa. I think open naman si Miss Shirley. Hindi talaga siya. Tinext ko Bisa- siya eh. Oo, ano Dahil, sabi niya? busy. May comment siya. Kasi nadadrag na rin Oo, yung ang name niya. name niya. Pero hindi naman siya nag-statement. Nag-thank you lang siya, sir. Wala siyang comment. Wala. Kasi Right or wrong. I hope you're okay because your name is being dragged. Di ba? on the issue. Tapos sabi niya, sumagot Sa siya. low cost. Hindi daw siya sumasagot sa iba, sir. Pero Sa'yo lang. sumagot siya na, thank you. Nagbabasa ng Philippine Star. Kasi meron siyang isang alaga si Andrea Brillantes na Uy, sikat yun. din. Wow. Fan siya. Pero Ayun din, may prenup din. wala, di pa. Wala pa. Wala pang boyfriend. May boyfriend yata pero May prenup din na sikat noon. Yun yung napag-asawa, isang Cebuano businessman. Kay, si ba yun? Hindi. Nabasa ko. Talaga. Di ba may asawa siya, may amat na May-ari ng Cebuano, efficacent oil. na may mga building Oo. daw. May prenup din yun. Nabasa ko na-research ko lang may prenup yun. Hindi normal magkaroon ng prenup. Paul J. Castillo. Nabasa ko. But I think he's Ang nakakashock, yung mga prenup ng Hollywood, ang weird ng mga provision. Alam mo ito yun, sino yung sikat na golfer, Tiger Woods? Grabe. Ang prenup niya sa asawa niya, parang bawat anak pag nag-separate silang dalawa, yung babae ang kukuha yata sa anak or basta may magkano million dollar per settlement, lumaki naging $100 million kasi dahil sa infidelity. May clause yan doon na pag nangaliwa yung lalaki, mas malaki ang babayaran ng babae. Nakakatawa. May mga ganyan na yan. dapat may mga ganun, infidelity. Kasi uso yan. Uso yan. Tapos kawawa yun. Babae. Ang nakakatawa pa, hindi pa nakakatawa, isa pang malaking example na walang prenup na nakaproblema si Prince Charles sa Princess Diana. Napag-asawa yung dalawa, fairy tale wedding, tapos nag-break up sila. Grabe na yung mga abogado on both sides, nag-away-away. Yung mga pinapanood natin sa teleserye sa Amerika, maraming away-away sa divorce settlement. Totoo lahat. Tapos kung wala kang prenup, lagot ka. Pag wala kang prenup, talagang sorry na lang. Lahat na kayamanan mo hati. Based on Philippine law, based sa batas sa Pilipinas, wala pakialam anong kwento mo. Sino may kasalanan, wala, kalahati talaga. Sir, sa mga billionaire na na-interview mo, sino may prenup? Hala, kung meron, nakakatawa, kung meron man, sinisikreto nila. Ayaw nila kasi very private. Parang very private. Nagulat nga ako lumabas to dahil bigla kasi walang explanation eh. Ito, may kwento sa'yo. Sa Pilipinas, sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas pag may nangyayari sa showbiz or politika or anything na weird or na hindi mo ma-explain, usually, ang naisip ko, pera pinag-usapan. Nalala ko noon yun isang artista, si Aralina. Kwento sa akin, sabi niya, marami daw away ng boyfriend, girlfriend, mag-asawa, kahit anong kultura daw. Marami lalo sa showbiz. Ang pinag-aaway ang pera doon. Malungkot daw, minsan pera. Yun. And on that Ang note, galing mo galing mo. Sino pang prenup example sa Pilipinas o sa mundo na si Jay-Z, yung singer sa Amerika, at saka si Beyonce. Ay, grabe, Sa- prenup. parang common na sa Hollywood, sir. Pero sa Philippines kasi, Philippines ngayon lang showbiz. Pero sa showbiz, sa tingin ko theory ko yung mga showbiz na kinakasal sa mga politiko. Ako nga, gusto ko nga malaman doon sa yung congressman na mayaman ng Negros, si Alvi Benitez. isa pa. Married to the actress maganda, may jowa, na hindi na nag-artista. Half Italian na actress maganda. Ay,
pa yun, sir? Asunta. Asunta de Rossi. Okay. May prenup yun? Hindi ko alam kasi sobrang yaman ng lalaki, super yaman. Si Jules. Naka-Rolls-Royce pa sa kasal. Ako, hindi ako magtataka kung may prenup yan. Eh. Pero kung may prenup pa yan or wala, I'm sure generous siya sa misis niya kasi may mga prenup naman na kahit na may prenup, generous ka pa rin. Hindi lang equal. Ibig sabihin, hindi naman lahat kalahati bibigay mo doon sa kabila. Pero usually generous. Kaya iba, umuo na lang. Hindi naman masama. So, family ni boss or mga low-key lang yan sila. Sobrang low-key. Panatigin mo yung ano nila ngayon. Lumalabas lang ang name niya dahil sobrang successful sa negosyo. Sa sobrang successful sa negosyo, yung Pure Gold, sobrang sikat, tapos SNR, tapos siya pa ang boss ng Philippine Bank of Communications. In fairness kay Mr. Lucio, napaka-humble. Kilala ko siya personally, friend ko siya. Si Mr. Lucio, napaka-humble, napakagaling na negosyante. Kaya I'm sure kung may misunderstanding yan, normal misunderstanding ng mag-boyfriend, girlfriend, nothing to do with them. Kasi napakabait. Talagang kilala ko siya, down to earth. Pag nakita mo naglalakad sa kalsada, akala mo hindi billionaire. Akala mo Chinese philosopher. Kasi may mahaba siyang Oo nga, sir. ano, Confucius. parang confused. Parang walang biro. Napaka-humble niya, unassuming. Talagang in fairness, maputing tao siya. Tapos yung lolo ni Vincent ko, si Mr. Luis Co. Chikian. Na-meet ko siya, nakausap ko siya by phone and personal. Mabait na philanthropist ng community. Talagang, yun ang, posible yun ang self-made man, yung lolo niya. Yun ang philanthropist na nung unang panahon, siguro 1990s o 1980s, officer ng Federation. One of the top officers. Hindi presidente, hindi VP, baka VP pa, pero napaka-philanthropist. So, Siguro ano kaya yung reaction nila ngayon, sir, no? I'm sure ako naniniwala ako, yung tatay nanay ni Vincent, gusto kaligayahan ng anak niya. Kasi wala akong narinig na, syempre normal sa business family, pag may na panasawang celebrity, artist na may konting concern. Parang kunyari, si Nanding Kawango or Sobel, biglang nagkaroon ng na girlfriend showbiz. Kasi mag-worry ka kasi pag showbiz, iba ng life mo, open to the public, tapos mag-attract ng all kinds of, di ba, controversy minsan. Pero I think, good parents should kasi yung anak mukhang humble eh. Hindi mayabang, walang negative story about Vincent noon up to now. Walang scandal, hindi mayabang, hindi arrogante kasi may mga kilala akong anak ng tycoon. It doesn't matter Chinese, Spanish, o Filipino. May ibang anak ng tycoon, ibang klase. Talaga, sir. Talagang iba. Talagang may mga entitled, ganyan. Ito hindi. Impression ng tao, wala akong narinig na bad story about the parents and the son. So I'm sure yung normal misunderstanding nila, normal misunderstanding ng maraming, parang nangyari kay Dominic at kay Bea, ang chismis, something to do with prenup daw. Feeling ko. Pero maganda sa idea ko, maghanap ako ng paraan i-interview kay tatay for a unique story. Oo, sir. Sama mo. Sama kita. Ang atuwa. Ayun, sir. Yun lang naman, sir.